Meron tanong dito ha. Attorney Claire, ano yung Barbara Milano issue ngayon na ex niya pala? Well, anyway, para di ko alam kung alam mo to ha, medyo nagba-viral to. Oo. We have to discuss this. Nagkaroon kasi ng issue, partner. Nagkaroon ng issue na ex daw. But admitted naman yata, ex, way back 2002. Pero nang mabuksan ang topic tungkol sa isang nakarelasyon niya noon na isa ng sikat na politiko ngayon. Naging emosyonal nga si Barbara lalo nang maalala ang mga pinagsamahan nila ng guy na ayaw na niyang pangalanan dahil sikat na nga ngayon at tahimik ang buhay. Minahal din naman daw kasi niya ang guy at 3 taon din silang tumagal bilang magkarelasyon. Nag-ulo lang daw ang lahat nang mabanggit niya sa isang interview noon sa StarTalk ang pangalan ng guy na hindi raw niya alam na pamilyado na pala, kaya nang lumabas ang tungkol sa kanila. Nagkagulo na nga. Samantala, umiling naman si Barbara nang tanungin ni Tito Gorgie kung ang naturang guy din ba ang ama ng kanyang nag-iisang anak. Uulitin namin, hindi pinangalanan ni Barbara Milano ang ex niya, kaya nag-google kami at isa nga sa mga lumabas na nalink sa kanya noon ay ang senador na ngayong si Raffy Tulfo. Well, past is past naman na at sa mga magdia-judge kay Barbara na nag-iingay lang siya sa kanyang pagbabalik showbiz. Hindi ko lang, baka alam mo na ako nandiyan na si Sir Raffy Tulfo sa RMN. Nandiyan na ba? Oo, 2002 partner. 2002 nasa RMN na. Oo, partner. Kasama na namin, oo. Dito. So, na-involve daw siya kay Barbara Milano. Oo. May alam kayo dyan? Wala. Hindi kami partner, hindi na namin ano to eh. Personal yan eh. Personal na buhay, oo. Well, anyway, inadmit naman kasi nung girl, way back pa. Oo. Kaya lang siguro hindi naman siya na-i-issue kasi hindi naman ganon pa kapopular si Sir Raffy Tulfo. Diba? Siyempre ngayon, bakit siya sumisingaw? Dahil ano na siya? Dahil public figure. Kasi public figure, sikat, and at the same time, may tendency tumakbo sa pagka-presidente. So, alam mo, kung ano man yung dati mong issue, ikakabit talaga sa'yo yan. Diba? Umamin si girl, si Barbara Milano na naging sila. Hindi ko alam po ilang taon. Baka mga kayubi, baka alam nyo. And at the same time, humiwalay siya nung malaman niya may asawa. Barbara, naging emotional ka kanina doon sa pagbanggit mo sa isang politician na sikat na ngayon. Bakit? Kasi di ba, syempre minahal mo yung tao. Tapos ilang taong kayo, 3 years. Kaya maalala mo kasi wala namang ginawa sa'yo masama yung tao. Minahal ka rin naman. Kaya lang syempre, may point na darating yung time na hindi magkakahiwalay din pala kayo. Anong nangyari dahil meron siyang pamilya at that time na hindi mo alam? Pero nung nalaman mo, naghiwalay na rin kayo or nagpatuloy ka? Naging walay na talaga kami. Ganun. Di napakasakit nun. Gaano katagal kang nabuhay sa kasinungalingan noon? Okay lang yun. Okay lang kasi nungalingan kasi minahal mo naman yung tao eh. Okay lang nabuhay ka ng kasinungalingan ng time na yun. Ano natutunan mo during that experience? Natutunan? Siguro alamin mo muna yung tunay na buhay ng tao. Kung meron siyang pamilya o wala. Alam, nakakabilib ka parang kasi ever since ganyan yung parang image mo na hindi mo talaga gustong pumatos sa taong may sabit. At nagkataon, di ba? Opo, totoo yun. Iwas na iwas yan din sa mga co-actors mo na nanliligaw. Hindi ka talaga nagpaligaw at trabaho lang. Pero at that time, talagang nainab ka ng bonggang-bongga. Kasi po hindi ko naman alam na may asawa siya ng time. Gaano kasakit yun that time? Eh, siyempre masakit. Pag naalala ko yung mga pinagsamahan namin, lalo na yung kabutihan niyang binibigay sa pamilya ko, sa sarili ko. Kasi mabait naman talaga siya. Basta po naman matulungin talaga yung tao. Sa palagi mo kaya kung nagkatuloyan kayo ngayon, ano na kayo si Barbara Milano? Hindi ko alam. Ganun pa rin. Ito pa rin ako. Walang pagbabago. Pero hindi ka gagawa ng pelikula. Baka pumasok ka rin ba sa politics o maging plain housewife ka lang? Siguro, depende sa kanya kung siya talaga nakatulong ko ano. Pero barang paano kaya? Ready ka rin ba anytime na magkita kayo? Or nagkita na kayo after din ng breakup ninyo? Hindi na kami nagkita. Hindi na kayo nagkita. Pero ikaw ba prepared na magkita kayo anytime sa isang party now that you're coming back? Oo naman. Casual lang. Okay lang. Batiin niya ako. Okay lang din. Ba't hindi niya ako batiin? Okay lang din. Masaya na ako sa buhay ko. Masaya naman na siya sa buhay niya. Pero for sure, barang pag nakita ka niya, parang mas maganda ka pa yata ngayon at mas Dito rin ako. Huwag na magano. Hindi, parang Doesn't mean ba na naging sila because di sinabi ni Sir Raffy Tulfo na may asawa siya? Why is it? Sandali lang, sir.
opisyal ka, ayoko na magbibigay ka ng wrong information. Ay, ang miwala siya nung nalaman niya may asawa. So, ibig sabihin, sa tagal nila, o sila man, hindi sinabi? Pero bilang isang babaeng naging tanga, ano tawag dito? Na in love. Isang babaeng na in love, nakaranas ka rin ng ng mga parang pambubuli ng ibang tao ng Hindi. hindi. Hindi po. Hindi ako nakaranas nun. Kasi alam ko po na naintindihan nila na hindi ko naman alam talaga yung tunay na buhay ng tao. Kasi yun ang sabi niya, ano siya, single, hindi po. Pero nag-sorry ka sa pamilya? Hindi naman. So talagang nung nalaman mo, as in talagang stop na. Galing mo na magbarang. Mhm. Well, anyway, sa akin ganito yan, partner. Mhm. Kung way back 2002 yan, mga kayubi, kung napatawad naman siya ng kanyang asawa, kung alam nung asawa niya, Mhm. alam nung asawa niya, nagkaroon lang siya ng relasyon at napatawad naman siya. Diba? Oh. So, Sino tayo? Oo, Sino naman tayo para mangialam? correct. Sino tayo? Wala tayo Oo, yan. kung asawa nga niya, pinatawad siya eh. Pinatawad siya, di ba? Bakit pa tayo Oo. makikialam sa buhay? At saka nangyari naman yun kung totoo, di Tagal ba? na. Oo, at Oo. wala pa siya sa pwesto. At lahat naman Diba? tayo Ano pa lang siya paminsan. dyan Task Force Siyasat. Mhm. So, ganun sa akin, partner. Kailangan tanong, mabubura ba yon? Oo. Definitely hindi. Hindi mabubura kung ano yung mali niya. Diba? Kung may mali siya, di yan mabubura, pero pwede siyang patawarin. Bakit hindi mabubura? Kasi nagawa mo. And it's, kumaga, kasalanan yun. Kasalanan sa asawa mo, kasalanan sa Diyos. Hindi siya mabubura, pero pwede kang patawarin. Diba? Makaka-apekto ba yan sa political career niya? I doubt. Hindi. Hindi siya makaka-apekto. Bakit? Tanggap naman na ngayon ng sosyedad eh. Oh, correct. Yung mga babaero. Tama. Diba? Yung mga babaero pa ngayon nagtatap sa survey. Mhm. No? Kasi, yung sa atin, parang yung issue of morality, nawawala. Diba? Basta makatulong, basta may ayuda, bura. Okay lang. Diba? So, ang sa akin lang, kung napatawad naman siya talaga, no, asawa niya, from the heart, tayo, siguro, wala tayo masasabi dyan. Diba? Sabi ko nga lang, yung issue, kung babaero siya, issue pa rin yun sa kanya. Mhm. Pwede yung ma-issue sa kanya kapag nangampanya siya. Oo. Pero, sabi nga natin, mukhang tanggap naman ng mga kababayan natin. Ang dami na nahalal na ganyan ng ugali. Mhm. Sino? Si President Erap, dating Pangulong Erap, dating Pangulong Duterte, talagang lantaran. Mhm. So, mukhang makakalusot si Serafi Tulfo sa ganong issue. Oo. Pero still, sabi nga natin, during that time, nagkasala ka. Mhm. So, ano yung pinopoint ko dito? Lahat tayo nagkakasala. Oh, wala namang perfecto partner eh. Perfecto. At time po Diba? lang Lahat tayo perfectong nagkakasala. Sir, ito po yung sitwasyon. Kaya napunta si Mrs. dahil paulit-ulit na lang at ang pinaka talaga nakakarindi na, siya pa yung nababastos dito ni Kabit. So, gusto niya, once and for all, magkaroon na po talaga ng solusyon yung problema at bibigay ko po sa kanya yung solusyon na hinahanap niya, which is, number one, hawak-hawak niya po yung inyong marriage certificate, tsetsempuhan po namin, kasama po yung mga pulis, na kayo po yung magkasama ni Kabit sa inyong tinitirahan, kung sama yung inyong pugad, kaligayahan, kayo po'y pareho mapupusasan ni nurse. At kami po'y tatawag sa PGH para ipaalam po namin sa mga kasama niya sa ospital kung ano yung pinanggagawa niyang kawalanghiyaan. May iskandalo po itong si Maria Fe. At kayo po may iskandalo din, sir. Tatawagan ko rin po ang inyong agency. Tatawagan ko po yung Korte Suprema. Tatawagan ko po yung SOSYA. Lahat po na pwede kong gagawin ko para naman makarating sa lahat itong kabastusan na ginagawa nyo kay Ma'am Jovita. Ano sa palagay mo, sir? Malakas po yung video along with other supporting evidence na meron pong relasyon. Tulad po ng mga pag-amin ni Mr. dito sa inyong programa, pwede po natin itong i-present sa Sen. Kasi kanina po, sinabi niya na napag-usapan na lang at siya, para hindi niya po tinatanggi na may nangyayari sa kanila ng babae. So, i-combine po natin itong mga evidence to build a strong case for concubinage. Dagdagan pa natin ng psychological abuse under violence against women and children. Perfecto partner eh. Perfecto. At time po Diba? lang Lahat tayo perfectong tao. nagkakasala.
Oo. Kaya wag mong ipakita na lahat ng katabi mo, yun lang yung nagkakasala. Tapos tayo, malinis. Mhm. So dapat, we have to face the reality. Nagkasala ka rin noon. So dapat yung mga kausap mo ngayon, huwag mong i-treat ng hindi maganda. Oo. So yun yung Akin lang tayo, segue par. doon. Kaya nga, par, tinutuwid din niya yung mga nakikita niyang mali. Kasi siguro, Sana huwag na nga siya magmura. Oo. Diba? Kasi Baka sabi yun nga ang natin, pakay wala din namang ni malinis Senator. eh. Gusto niyang ituwid Diba? kasi kung totoo man yung mga allegation sa kanya, yung paratang sa kanya, tinutuwid lang niya kasi ayaw na niya mangyari yon, di ba? Yes. Sa ating mga Ito. kababayan. Partner, sabi ni Marinal Nale, may robos ba daw noon? Hindi pa niya pino-commercial yan. Marian, life is good. Sobrang tourist talaga ni Idel. Francis Perez, pero galit siya sa nangangabit. Siya pala numero 1 babae. Baka naman nag-change na. Let's give him the chance, mga kayubi. Tama. So, partner, welcome back. Sam Japet! Oy, bumalik ulit, We no? miss Si you. Francis Perez, eto partner. Diba? Francis Perez, life is good. Alicia Doctor, sabi pa niya, habol. Eto partner, si Alex, si Alex Ginto. Sino pa ba yung mga nanonood sa atin? Jojo! Ayan. Si Angelito, partner, merong nag-text dyan kanina. May nag-message dyan. Sabi niya kung pwede daw ba siyang magpa-consult off-air. Pakisabi kay Niel, kunin yung number niya or mag-usap sila. Then, nandiyan naman ako tomorrow. Magtawagan kami. Alright. Tawagan Sige. natin siya. Off-air, mag-uusap kami. Gcash_buy. Ayan. At least nakatulong, sabi pa ni Gcash. Yun. Pag yun ang issue, wala nang morality issue. Kasi nakatulong. Yan naman talaga ang partner inaasahan ng mga tao. Kung sinong nakakatulong sa kanila, yun ang kanilang, syempre. Kostumbre yan ng mga Pilipino yung tinatawag na utang na loob. Kung may nagawa sa yung maganda at Nakalimutan na ang mali. hindi pa minsan hindi nakalimutan na, hindi na iniisip Pero hindi ko sinasabi na dahil sa nagbibigay ng tulong, kalilimutan talaga natin ang tungkol sa moralidad. Ang mali ay mali. Kahit nakakapagbigay ng tulong, tandaan natin, hindi dapat tinotolerate ang kasalanan. Lalo na kung paulit-ulit itong ginagawa. Sa akin, partner, kung napatawad siya, lalo na ng mga botante, kasi kinalimutan yan, I hope maging ganun din yung puso ni Senator Raffy Tulfo. Hindi siya masyadong laging galit. Diba? Mahirap yun sa puso. Mahirap yun. Baka yung puso niya, alam mo na, dapat laging healthy dapat ang puso. Sabi ni Dapat Supermouth, healthy. partner, okay itong live na ito, patas ang pananaw. Thank you po. Patas ang pananaw. IC De La Cruz, hello po, attorney at Kuya Rod, watching Toronto, Canada. Nako, So hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Attorney Clay Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. alright, samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin, mga kasama. Siyempre, may pakialam ang taong bayan at nagbibigay din po ng serbisyong legal. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.